Okay, yan mga kaibigan at ito na nga bistadong-bistado na po itong si PBBM at nilaglag na talaga Nilaglag na po ni Senator Amy Marcos ang mismo po niyang kapatid mga kababayan. Dito nga sa video natin panoorin po ay talagang hawak po ni Senator Amy Marcos ang lahat po ng katibayan ukol nga doon po sa pagpaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at talagang dinidinay po ito ni PBBM, di ba mga kabayan, na hindi po sila nangingialam po dito at talagang mayroon pong red notice galing sa Interpol mga kababayan, kaya ay napilitan po sila na isuko itong si PRRD mga kababayan. Pero ayan mga kababayan, dito nga sa isiniwalat po ngayon ni Senator Amy Marcos. Nakakabilib din ito si Senator Amy Marcos. Talagang sincero po siya dito sa kanyang ginagawa po na ipalabas po ang buong katotohanan dito po sa pangyayari po na sinasabing pagkidnap ni PRRD mga kababayan. Na alam po naman natin, napanood po natin ang ginawa po ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na po yung pong si Turi, di ba? Talagang ang lakas po ng loob niya at sinabihan pa nga niya na hihilain pa raw niya yung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Grabe ang tapang ni Turi mga kababayan dahil nga sa alam po niya na mayroon pong kanyang masasandalan at alam po niya na ang lahat po nito, ang utak o ang talagang nag-utos ay galing po sa pinakataas po. At nakakabilib din itong si Senator Amy Marcos dahil hindi nga po niya sinasanto kahit na sino po ay binabangga po niya, kahit na mismo pa niyang kapatid at hindi lamang basta-bastang kapatid kung hindi ito po ay isang presidente po ng ating bansa mga kababayan. Kaya nakakagulat po itong si Senator Amy Marcos. Hindi po katulad nung mga inasahan po natin dati na katulad nila ng mga Tulfo brothers, lalo na po si Rapi Tulfo na alam po naman natin kung ano po ang kanyang mga adhikain dati na halos ay lahat ay kanya pong nilabanan ang mga tao na sobra po pang-abuso sa ating pong bayan. Pero sa ngayon parang wala na pong imik, nanahimik na po ang mga taong ito mga kawayan. Kaya ito ngayon si Senator Amy Marcos talagang totoo po mga kababayan ang kanya pong pinaglaban nabigyan po ng hustisya ang tao na hindi po binigyan po ng tamang proseso sa ating pong bansa mga kababayan dahil sa sobra na po ang ginagawa po ngayon ng ating administrasyon. At siguro lahat po tayo ay hindi naman po tayo bingi, hindi naman po tayo buta at napanood po natin, narinig po natin sa mga balita kung ano pong mga nangyayari ngayon. Kaya mga kababayan, ito na po, panoorin po natin ang video at kayo na rin po ang magbigay ng inyong mga public opinion. Bureau of Immigration ang ilang ICC mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating nung October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya nung ICC. Maliwanag po yan. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador, dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Siya naman yung investigador at hindi ko alam kung kompleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila at may binabanggit din
sa kanilang mga usapin na bagong team ng 3 parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan, pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun. At itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda, may mga impormasyon galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga seized evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha naibigay sa ICC. Pati na rin yung mga tactical operations ng pulis, pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July 2016 to 31, 2017, lahat ng detalye ng postmortem autopsy at mga inspeksyon. Sana ipapatanong ko to sa ating kapulisan. Sabi nga ni Senator Cayetano, hindi naman yan sakop ng executive privilege pagkat hindi naman cabinet rank. Pero wala sila rito. Bakit nila ipagkakaila ito samantalang fully recorded naman ito? Ang liwaliwanag naman ito. Wag na tayong magbulahan. Tapos, itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC base sa ebidensyang binigay ng pamahalaan ng Pilipinas. I am asking these questions, I cannot help but wonder, while the administration has been claiming it did not help the ICC, why the prosecutor in his application for the warrant of arrest for PRRD cited the following documents as part of the evidence. Ito na nga, yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki, dokumento ng PNP at ibang department, ang drug watch list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Bakit? Verbatim. Lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Even if we were to assume that there were members of the PNP who helped the ICC prosecutor in an unofficial capacity, why were these not detected by our intelligence officers? I find it very hard to believe. Malaki po ang budget sa intelligence. Tignan po natin. Ang NSC, sana nandito si Secretary Anyo. Limpak-limpak na salapi ang ginagastos ng Pilipinas sa OP, NSC, DND, AFP. Ang Philippine Army may hiwalay, Air Force may hiwalay, Navy General Headquarters. Lahat ito hindi nila nalaman. Parang naman mahirap intindihin. Totoo ba na right in front of their faces, hindi naman nila nakita lahat ito? Mahirap talaga paniwalaan.
tama po naman ano mga kababayan no. Sa dami po no ng kanila pong mga intelligence no ng ating sundaluhan, kapulisan, BI, lahat po na bakit po ni isa po sa kanila ay hindi nila na lalaman po itong ginagawa ng ICC. So alam na natin to mga kababayan dahil alam nila kung sino po ang pasimuno. So siyempre ay tahimik na rin po sila. Ayaw na rin po nila magsalita. Alam na naman natin na pagka magsalita ka, lalong-lalo na po, isa ka sa miyembro o isa kang militar o PNP, katulad na anong isang pulis, di ba, na talagang hindi po niya nagustuhan ang ginawa po no, na pag-aresto kay PRRD. Ngayon po ay talagang tinanggal po siya bilang isang pulis, ano, di ba, mga kababayan. So, yun po yung karamihan siguro dyan ay nanahimik na lang kahit na alam po nila mga kababayan. So, parang wala na po tayong seguridad no, sa ating pong bansa sa ngayon mga kababayan dahil nga sa mismong ating mga kapulisan, mga kasundaluhan na imbis sila yung pong ating malalapitan sa panahon po no, ng mga kailangan po tayo ng tulong, hindi na po natin no, pwede silang malapitan dahil kontrolado na po mga kababayan. So, mabuti na po dito no, na talagang hinalungkat po ito ni Senator Amy Marcos ang lahat po na nangyayari. Hindi lamang po ito para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung hindi po ay para po sa ating lahat mga kababayan. Kung nagawa nga po nila ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, how much more no, sa atin po no, na mga ordinaryong mamamayan lamang mga kababayan. Di ba? So maganda po ito na talagang hinalungkat po ni Senator Amy Marcos. At eto pa, meron na din tayong case build-up na narinig. At andito tayo, yung case build-up ng DOJ. Kanina, nag-umpisa tayo doon sa briefer. Mayo pa lang yon. Pagkatapos ng briefer, nagkaroon ng maliwanag November 4, Department Order ng DOJ na nagtatatag ng task force to investigate, create a case build-up, and file the appropriate criminal charges. So, klaro na yun. And sana, andito yung DOJ para sabihin kung yung task force nga ba in-interview sina Senator Laila De Lima noon, Attorney Colmenares, and Commissioner Palpalatok. Yan lang ang gusto natin malaman. As a matter of fact, may nakita tayong bago. March 6 nitong taon na to, may memo ng accomplishment report nitong case build-up na to na humihingi ng additional 90 days. Kasi ang sabi nila hindi pa daw sapat, hindi pa daw klaro, hindi maliwanag. Humihingi sila nung umpisa ng nakaraang buwan, 90 days pa sana. So, sana yung DOJ i-confirm nila. There already was a legal team. In fact, there is an allegation na pati private legal team magbabayad sila para mag-draft ng complaint for murder against those responsible for the death of 3 nationals in the Davao prison. Kung may case build-up, may draft of the complaint, why did we still have to cooperate with ICC and Interpol? So ayan mga kabayan, no? Tama po naman no, ang sinabi po ni Senator Amy dito. Bakit na i-deny pa natin na hindi nag-cooperate? Na alam po naman natin lahat yan no, sa mga pinakita nga si Senator Amy Marcos, talagang nag-cooperate po ang ating pong gobyerno. No? Wala naman pong problema mga kabayan ano, na imbestigahan po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero sana po idaan po na sa tamang proseso mga kabayan, di ba? Kasi yung ginawa nga po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na paglaban po no sa mga illegal no ay marami po tayo na mga mamamayan po ang talagang nakaramdam po no ng pagbabago sa Pilipinas nung panahonan po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Parang nawala po yung takot natin no na maglakad paggabi, pumasok sa mga medyo maliblib na lugar mga kababayan ano. Talagang yung mga masasamang tao dati ay takot na takot po sila mga kabayan. At nakikita po naman natin na halos ilang libo-libo po no, ang sumurinder na gumagamit. Yung iba nga yung talagang nagbibinta. Talagang sumusuko po sila mga kabayan dahil nga sa
hindi po nagbibiro ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya pong sinasabi na gagawin po niya ang lahat para nga po ay mawala po yung mga illegal no sa ating pong bansa, mga kabayan. Which is ayaw nga po niya na maging kawawa po tayo na mga mamamayang Pilipino sa kamay ng mga drug addict, di ba mga kabayan? At alam po naman natin sa ngayon ay ayan na, naglabasa na po, di ba? Marami na po, no? Katulad na lang ng mga bali-balita ngayon, nating mapanood na mayroong ina, ultimo anak niya mismo, siya pa ang sumaksak, ano, mga kabayan, dahil sabi niya ay hindi na niya anak yun, kundi ay sa tingin niya ay parang isang masamang tao na tinatawag nga dito sa Bisaya na wakwak, sabi nga niya mga kababayan. So, kung ano-ano na po ang kanilang nakikita dahil nga sa paggamit po nila ng mga illegal na duga. So, tama lang po naman yung nangyayari dati na kitang-kita naman po natin kung paano po no, kumalma at hindi nga po na halos lahat na wala pero talagang naramdaman po natin yung pong talagang nagbabago po ang ating pong bansa dati. Sa kapanahonan po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, at pati na nga doon sa airport, dati po ay pag umuwi po tayo, galing po sa ibang bansa, dahil isa din po tayong OFW, eh talagang maramdaman po natin na wala na pong mga masasamang tao doon po sa loob po ng NAIA, mga kababayan. Hindi katulad ngayon na bumabalik nga no, yung mga kalakaran po dyan. So talagang maabot pa nga yung mga passport ay pinupunit na, mga kababayan, para lang ay siguro pagka tirahan po nila, eh, gigipitin po nila yung isang tao na nabiktima po nila at para makalusot ka, eh magbabayad ka, di ba mga kababayan? Ganun po kasi naman yung mga patakaran nila dyan sa mga masasamang gumagawa dyan sa NAIA, mga kababayan. No? Sa kahit anong airport ka, ano nangyayari yun, no? Hindi lang po sa NAIA. So, talagang mahirap po ngayon. At ito nga, no, tama lang po itong ginawa po ni Senator Amy Marcos na hinulingkat po niya ito para na rin po ay lumabas po ang talagang buong katotohanan po dito, mga kababayan. So, ayan, at kayo po kung ano po inyong masasabi po dito sa ginawa po ni Senator Amy Marcos sa pagkalungkat po na paglaglag po sa kanyang mismong kapatid, no, na ating Pangulong Bongbong Marcos, eh, rapat lang din po yan para lumabas po ang katotohanan. At kung dapat po na itong si Bongbong Marcos o President Bongbong Marcos ay ma-impeach, eh siguro mas maganda pa nga ma-impeach ito dahil parang wala rin namang kwentang Pangulo ito, mga kababayan. Parang iba po yung namamalakad po sa ating pong bayan ngayon. Parang hindi po itong si Bongbong Marcos. So, kayo na rin po kung ano po yung mga masasabi, pakikomenta lang sa ating comment section. At hanggang dito lang po muna tayo, mga kababayan. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, panonood sa aking mga ginawa po ng mga reaction video. At kung nagustuhan po niyo ito, paki-like and share naman po. At sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW, maraming salamat po. At see you po sa next video ko.